Good morning guys. It's Thursday, no? Magdadalawang linggo na tayo walang trabaho. Ako limlim pa rin. Kahapon nag-snow eh. Yes. Pero hindi naman siya ganun kalakas. Daddy, I want to play robot. What? Robot. Robot? Yeah. Okay. Play ka. Ako na naman ipagpe-play mo kasi eh. Si Sayan kasi guys, pagka gusto niya maglaro ng PlayStation, pag di niya na kaya, ipabasa niya na sa akin. I want to play PlayStation. What? Play robot. Play robot? Yeah. Kaso ako pinaglalaro mo eh. I I-eat muna tayo ng lunch. want to play robot. Oh, alok mo yung remote. Find mo yung remote. Dali. I want that. No. Lagi na lang nawawala yung remote. This Ay, remote. painit pala muna natin yung pagkain natin. I want remote. I want remote. Huh? Daddy, where's the ice? Where's the ice? Look, huh? What? 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 Gusto niya kasi ito. No, this not. You want this one? Snap. Snap. Huh? Snap. Ayaw mo yan? No. Ayaw niya pala. Pero ano to, mahilig to sa ganito eh. Binilin siya ni Michelle na to. Para pagka dito kumakain siya. Ayan, painit lang muna natin yung adobo natin. Kasi ito yung niluto ko kahapon, no? Daddy, Diba? no. Sarap. Hindi, actually, nasarapan si Emma. What? Play robot. Oh, look mo nga yung remote. Ayan, ganito lang buhay namin dito, guys. Everyday. Tapos, yun nga, syempre, ano ako, kahit hindi ako nag-work, pinapractice ko yung, alam nyo na, yung AutoCAD at saka yung Revit ko. Para hindi natin makalimutan. Mahirap na. Yes. Daddy, Kailangan problema guys, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan yung permit ko. Sana na lang talaga dumating agad kasi ang hirap ng ganito. Ayan. So anyway pala guys, no, may nag-message kay Emma. Parang may bibili na ata ng TV namin. So dadalhin ko sa kanya. Binigay na yung address eh. So mamaya kukunin ko to. Ilalagay natin sa kotse. So ito yung nilalaro ni Zion, yung robot na yan sa PlayStation. Free lang yan eh. Pag bumili ka ng PlayStation, pwede mo siyang i-download. Kaso ang hirap na tong stage na to, hanggang makalis. Pero kailangan focus lang naman. No raining. Yeah, o kakain muna tayo ha. Eat tayo ng ano, eat tayo ng kanin. No. Okay guys, so yun, pagkatapos lang namin kumain ni Zion. At si Zion ay nag-chocolate na. Yeah, later, tapusin natin yan. Yan. So yung games guys, ako yung pinapalaro niya. Ganyan yan eh. Gusto niya lang yung nakikita niyang naglalaro ka, masaya siya doon sa ganun. Ayan, so ayun guys, no, 2 weeks na nga tayong walang trabaho. And syempre, mabigat din sa amin ni Emma na hindi ako nag-i-income. So wala akong sweldo na natatanggap. Ayan, so kaya ayun. Kaya sabi namin ni Emma, yun nga, tipid kasi nga malaki yung bayarin dito sa Canada guys. Unang-una na lang renta. Magkano renta namin guys? 1,900. Tapos wala naman ng ano doon, wala naman ng kuryente doon. All in na yun. Kasama na yun sa babayaran namin. Kuryente, tubig, yung laundry guys yun, kasama na rin dito yun, libre na rin dito yun. Hindi maganda dito sa amin. Sa 1,900 all in na. Tapos syempre, ano pa, SIM card namin ni Emma. Telephone, internet. Ang daming babayaran guys, no, kung napanood yung vlog namin na yung sa cost of living namin per month is umaabot ng 4,000 ata a month yung expenses. Pero kasi doon guys, yun nga, kasama na yung syempre yung renta, internet, SIM card namin ni Emma, tapos insurance namin, yan, kasama na yon. Kasi insurance pa lang namin guys, 500 na ano.
Kumuha kasi kami ng insurance. Actually, pagdating pa lang namin dito sa Canada, parang 2 or 3 months pa lang kami, kumuha na kami ng insurance namin. So, 200 sa akin, 200 kay Emma, 100 kay Zion. Kaya 500 a month agad yun. No, 3. Ha? 3. 3 daw. Hindi naman niya alam yun. Tapos, syempre, yung kakainin namin, importante yan. Kaya nga guys, yung ginawa namin, buti nakatipid din kami sa karne. Dito kami sa Wahing kung bumibili ng mga karne guys, no. Pag bumili kami ni Emma ng karne, siguro mga $60 to $70 a month na yon. Ano na yon? Karne, may manok na rin doon. Yun nga, pork chop, lahat. Yung pwede naming lutuin sa isang buwan, nandun na lahat yun. Ayan, so actually, anong date na ba ngayon? Anong date pa ngayon? 19. Yeah. December 19 na. Yun nga. Yun. Buti na lang. Marami-rami pa rin kaming stock dyan. Ang binibili na lang naman namin pagka halimbawa sa isang linggo, yung mga gulay-gulay lang, ganyan. Kasi hindi kami nag-i-stock ng gulay, guys. Kasi alam nyo na, nabubulok. Kaya ang gusto namin, weekly kami bumibili ng mga ganun. Para fresh din naman yung ano natin, o yung gulay. Kasi ang hirap din mabulok ka ng gulay. Sayang, no? Kasi dati, nung bago-bago pa lang kami, sige, bili dito, bili ganyan. Maraming gulay. Tapos, minsan tatama rin ka magluto. So, hindi mo siya maluluto. Ang gagawin namin, minsan uulam lang kami corned beef, spam, ganyan. Siyempre, hindi naman na kailangan ng sahog dun, di ba? Ano na yun? Prito, gisa na lang agad yun. Yung corned beef, pwede pa kasi minsan sinasamahan ko siya ng kamatis, ganyan. Patatas. Yan. So, yun yung ginagawa namin dito. Kaya ngayon, sabi nga namin ni Emma, tipid muna. Hanggat maaari, wala muna bibili na kung ano-ano. More on ano lang talaga, pag yung kailangan lang. Tapos, syempre, yung gatas din ni Zion, isa pa rin yan. Ang lakas magdede niya, no? Diba? Chocolate. Hanggang ngayon, nagdedede. Chocolate. Chocolate niya. Tapos na kasi kami kumain, dami niya nakaing adobo eh. Pero kanin lang siya tsaka sabaw. Sige na, eat mo na yan. Nagpo-vlog si daddy. Tapos, diaper. Buti na lang guys, yung diaper ni Zion is medyo nabawasan kasi nga umiihi na siya sa washroom. So, ang magda-diaper lang to pag may matutulog or yung aalis kami. Kasi syempre, pag mabiyahe, bigla siyang maihi. Hindi naman kami pwedeng huminto basta-basta. Kaya dinalagyan namin agad siya ng diaper talaga pag umaalis lang. Pero pag nasa mall, magsasabi talaga siya na wiwiwi siya. So, dadali namin siya sa washroom. So, yun yung maganda rin naman sa kanya. It's baby. Yeah. Baby CR. Yeah, wiwi CR. Tapos, ano pa mga gastos namin dito? Yun lang naman. Siyempre, yung sa sasakyan din, yung gasolina. Yan, kasama rin sa expenses natin yan. Pati yung insurance sa sasakyan. Normal naman kasi talaga dito guys sa Canada na yung about sa mga insurance sa sasakyan. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang sasakyan mo dito pag wala kang insurance. Although, hindi naman talaga hindi mo magagamit. Pero syempre, pag na-aksidente ka, yari ka pag wala kang insurance. Kasi meron iba talaga nakakalusot na hindi kumukuha ng insurance. Yun nga lang, pagka inabot ka naman ng malas talaga, ay ikaw rin ang kawawa. Kasi mahal ang dito guys, ma-aksidente ka, mahal ang babayaran mo. Para kang bumili ng isang sasakyan. Parang ganun. Kaya, syempre, doon na tayo sa safe. Kaya nga, dapat talaga may insurance kayo dito sa mga sasakyan. Kaya importante yun guys. Although, mahal talaga yung insurance dito kasi nagbabayad kami guys ng insurance namin ng palagyan mo ng 300 kasi 290 plus yun eh. 300 a month naman yun. So, isipin nyo kung sa Pilipinas siya, parang isang taon na yun, ano? Pero dito, isang buwan. Kaya napakamahal talaga ng insurance sa sasakyan dito. Sa gasolina naman, kami ni Emma, nakakatatlong beses kami sa isang buwan. Magkarga ng sasakyan kasi nga, di ba? Malayo yung trabaho namin. Tapos, ngayon nga, sinusundo ko siya. Parang ganun din, parang pumapasok din ako sa umaga kasi pagpasok namin sa umaga, let's say nung nagtatrabaho ako, sabay kami, then pag uwi ako na lang, then siya magko-commute. So ngayon naman, dahil nga dito tayo sa bahay, ang nangyayari, sinusundo ko siya sa hapon.
Mami sunod. Oo, kasi mas mahirap kasi guys pag gabi minsan nadidelay yung sasakyan, yung mga bus. So nagkakaberya si Emma. Tsaka minsan siyempre pag gabi malamig na. Train bus. Kaya hanggat maaari, susunduin talaga natin si Emma. Train mommy. Yeah, train si Mami pag morning, no? Oo. Tapos sa umaga naman, gusto ko rin ihatid talaga si Emma, kaso ang iniisip naman namin, gigisingin pa namin si Zion pagka aalis para ihatid siya. So sabi niya, wag na kasi kawawa din naman yung bata. Kaya ang ginagawa na lang namin, sinusundo ko na lang siya sa gabi. Ano pa ba mga gastusin dito? Kulang pa ba? Nasabi ko na ata yung mga gastusin namin. Tapos yun nga, yun ang mahirap guys, no? Kasi isa lang si Emma nag-work. Open. Imbis na makaipon kami is sakto lang ngayon. Sakto lang sa mga bayaran yung sweldo ni Emma. Kaya yun nga, hanggat maaari talaga, pag bibili kami sa grocery, yung kailangan lang talaga. Dati, kuha ng ganito, kuha ng, alam niyo na, chips, kung ano-ano mga drinks. Kasi syempre, mahirap maubusan dito sa Canada guys, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan yung permit ko. Kasi kung napanood niyo naman yung mga nakaraang video na approve na si Emma at si Zion sa PGWP. So ako na lang po yung ang wala pa ngayon. Kaya talagang yun, maraming salamat din sa mga nagdadasal sa amin na patuloy na sumusuporta. Ayan. Sa mga basher, yan, salamat din kasi nanonood kayo ng mga vlog namin. Kaya sabi ko kayo, hayaan yung mga bash na yan. Wala tayong magagawa kahit sino namang tao dyan. Talagang, alam mo yun gumawa ka man ng mabuti or hindi, may masasabi sa iyo yung tao. Especially yung kapwa mong Pilipino, no? So, yun, maraming salamat din kasi nanonood sila sa vlog natin. Sabi nga namin ni Emma, 2 weeks na akong walang trabaho. Siyempre, dapat sweldo na ako, di ba? Parang ganun. So, ngayon, stop talaga lahat. Hindi rin ako pwede mag-work sa kung saan-saan dyan kasi bawal talaga. Kaya minabuti namin dito na lang sa bahay, stay na lang sa bahay talaga. Wait na lang ng result, wait na lang ng permit ko, no? And sana lumabas agad yung permit natin para makapag-start na tayo ng trabaho. Kasi ang hirap talaga guys pag walang trabaho dito. What? Yeah, okay. Sorry si Zion. Ganyan yan, sorry. Ayan. So mahirap talaga guys pag walang trabaho dito sa Canada. Ayan. Gustuhin man natin mag-work kahit cleaning nga lang pwede, pero hindi, bawal talaga. Yun yung dito. Yun yung rules. Once na wala ka ng status, bawal ka na magtrabaho. Ayan. So, anyway, ayan. So, mamaya ay lalakad lang kami ni Zay. May puntahan lang kami na kaibigan ko. Tsaka, dadaling ko na rin tong TV pala na to, guys. Kasi, ihahatid ko mamaya dun sa buyer. Ayan. So, nag-deal naman na siya. Okay naman na sa presyo. Tsaka, okay pa yan, guys. Halos, pa yan, no? Hindi naman, bihira lang din naman namin gamitin niya kasi lagi tayo nasa trabaho. Si Sayo naman, uuwi lang yan dito pag hapon na, pag susunduin ko ng galing daycare. So yun lang yung time namin para manood ng TV. Siguro mga lang yan, nagagamit namin sa isang araw yan, siguro mga 6 na oras, gano'n, 5 to 6 na oras lang sa isang araw. Kasi dating kami hapon dito. Sa gabi, matutulog na rin naman kami. So, hindi rin talaga masyado nagagamit. Ayan. So yun, kailangan ko pa lang i-sign out yung ko dito, Netflix. Sign out muna natin. Sign out natin kasi Just bed TV. Yeah, kailangan ko muna i-sign out. Sign out? Yep. Sign out muna natin. Huh? Buti naalala ko. Kasi kung Stop bed? get mo yung remote sa yun. Huh? Get mo yung remote dun sa sa bed. Bed. Ako na. No, water. Buti naalala ko. Kailangan ko sign out yung YouTube, Prime, Disney. So ayun guys, na-reset ko na yung TV. Yan. So ready na sa bagong may-ari. Actually guys, malaking tulong din yan, at least nabenta na natin. So pandagdag na rin yan sa mga expenses natin. Alright?
So yun guys, no, kaya kailangan natin magtipid ngayon. Talagang iwas muna sa mga kung ano-ano mga bibilhin. Kailangan mag-save muna kasi hindi natin alam kung hanggang kailan akong ganito. And sana na lang siguro next year, kasi malabo na ngayon kasi magka-holiday na, sunod-sunod na yung mga walang pasok. I think yung iba marami nasa bakasyon na, no? Kaya tanggapin na lang natin sa sarili natin guys, no, na talagang ito yung mararanasan natin sa ngayon. And I know naman guys na pansamantala lang naman to. And yun nga, nagpe-pray na lang talaga namin ni Emma na sana lumabas agad para at least hindi kami mag-problema dito. Kasi unang-una talaga guys, pera yung kailangan dito sa Canada. Hindi pwedeng isa lang yung nag-work. Kailangan talaga partner kayo. Kasi kung hindi, pilay. Talagang mapipilayan tayo. Ayan. So, yun lang guys, no? And, yun nga, bago ko tapusin ng vlog na to, maraming salamat ulit sa mga kaibigan talaga namin na talagang sumusuporta sa amin. At talagang, alam mo yun, basta wag lang daw kami mahiyang magsabi sa kanila kung kailangan daw namin ng tulong, nandyan lang daw sila, which is nakakatuwa, no? Talagang sabi, ito guys, no, lagi namin binabanggit sa vlog namin na talagang maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, kaibigan, subscribers, bashers, yan, maraming salamat pa rin kahit binabash tayo. Ayan, so yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko. And yeah, kung may mga question kayo guys, just comment lang sa baba. And hanggang dito na lang. See you in the next one. Peace.